Ang ating pag-aaralan ngayong gabi na ito po ay katuglong ng ating napag-aralan kadugtong ng ating mga napag-aralan 2 Wednesdays ago, no? Yung last Wednesday, ano po yung pinag-aralan natin? John chapter 14, no? Nalaman natin doon na ang ating mahal na Panginoong Hesus ay lilisan na at iiwanan na niya ang kanyang mga disipulo at apostol. At ang mga disipulo ay nalungkot nung nalaman nila ito, kapatid, no? Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, pinalakas sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tinatawag nating assurance, no? Yung anong assurance na yun, na alam nila na kahit wala na ang ating Panginoon dito sa mundong ito, kasama pa rin natin siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naibigay sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya, no? Ganon din, kapatid, sa John chapter 15, ganon din ang sinabi niya, na bagamat hiwalay na siya sa atin, na bagamat hindi na natin siya kasama sa mundong ito, tayo ay nakadugtong sa Kanya bilang mga sanga, at siya na bilang puno ng ubas, sa Kanya tayo kumukuha ng nutrisyon, sa Kanya tayo kumukuha ng kalakasan, ng biyayang katatagan, na siya nagbibigay sa atin ng kadahilanan na tayo ay magbunga dahil sa Kanya. At ang bunga na iyon, kapatid, na nagmumula sa ating mahal na Panginoon Kristo, ito'y bunga ng paggawa ng mabuti at the same time ang pagdami ng mga tao sa iglesia na Kanya mismong itinayo sa Kanyang pangalan. Di ba? Nabanggit natin doon na hindi po ang pastor, hindi po yung mga tao na narito sa mundong ito ang bumuo at nagtayo ng Iglesia ni Cristo, bagkus siya mismo, kapatid. Ang ating mahal na Panginoon Jesus mismo ang nagtayo ng Kanyang Iglesia dito sa mundong ito. At kung babasahin mo, papatuloy ka sa John chapter 15, nalaman natin doon na kung ano man ang hihingin natin sa Kanyang pangalan, dahil siya ang namamagitan sa atin, sa ating mga makasalanan sa isang banal na Diyos, ang Ama sa langit, siya ang namamagitan. Kung ano man ang hihingin natin sa Ama sa langit, sa Kanyang pangalan, ibig sabihin, under ng Kanyang authority, under ng Kanyang kaharian, under ng Kanyang tagapamagitan, kapangyarihan, kung siya ang ating daan, kung siya ang ating katotohanan, kung siya ang ating buhay patungo sa Ama sa langit, ibig sabihin, sa Kanyang pangalan lamang, doon tayo didinggin ng Ama sa langit. Ito po yung sinabi niya sa John chapter 15. So ano ibig sabihin nun? Bagamat hindi natin kasama ang ating Panginoon, siya ang nagahari sa ating buhay, siya ang ating pinaka-Panginoon sa ating buhay, at siya ang ating sinusunod sa ating buhay. Ano sinabi niya? Kung tayo ay nakadugtong sa Kanya, kailangan sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Diba? Kung kanino ka nakadugtong, kung kanino ka nakalagay, kung sino man ang inyong master, kung sino man ang inyong Panginoon, siya ang inyong susundin. In fact, babasahin mo ang continuation of John chapter 15. Hindi ko na po babasahin sapagkat dito yung topic natin. Ang sabi doon, kapatid, na ang mundong ito, ang sanlibutan na ito ay uusigin tayo. Magagalit ang sanlibutan na ito sa atin. Bakit? Sapagkat nagalit sila sa ating Panginoon. Kung nagalit ang sanlibutan sa ating Panginoon, magagalit din sila sa mga talasunod ng Panginoon. Tayong lahat ay talasunod ng Panginoon. Tayong lahat ay mga disipulo ng Panginoon. At kung nagagalit ang sanlibutan sa Kanya, magagalit din ang sanlibutan sa atin. Kung inuusig ang ating Panginoon, mas uusigin ang Kanyang mga alipin. Tayo yun, kapatid. Kaya hindi po kayo nagtataka na inuusig kayo ng mundong ito. Bakit kayo nahihirapan sa buhay? Pero bakit hindi pabor yung sanlibutan na ito sa inyo? Bakit? Kasi ang Panginoon natin, ang mismong sanlibutan nito, ang nag-usig sa Kanya. Thus, inuusig din tayo. Dahil ko sinasabi yun, kapatid, na hindi pinangako ng ating Panginoong Jesucristo na kung tayo ay nasa Kanya, magkakaroon tayo ng magarbo at magandang buhay. Hindi po niya yun pinangako. Kasi kung pinangako niya yun, hindi nangyari yung pangako niya kay Pablo. Si Pablo, kapatid, walang araw na hindi siya nahirapan. No? Walang araw na hindi siya nagdusa sa ngalan ni Jesus.
Ang ipinangako ng Panginoon sa atin, kung tayo ay na kay Kristo, ang pangako niya ay ito. Kung inusig ako, uusigin din kayo ng mundong ito. Kung pinahirapan ako ng mundong ito, papahirapan din kayo ng mundong ito. Kaya nga, takot na takot itong mga disipulo na ito nang malaman nila ang ating Panginoong Kristo ay aalis na sa mundong ito. Kasi ang kanilang tanong sa kanilang sarili, Panginoon, kung wala ka na sa mundong ito, hindi namin makakaya. Uusigin kami ng mundong ito, papahirapan kami ng mundong ito. No? Pero ano yung sinabi ng ating Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Bagkus magalak kayo, sapagkat mayroon akong ipapadala sa inyo na inyong katuwang, na inyong helper na tutulong sa inyo upang sa mga oras na kayo ay nahihirapan, upang sa mga oras na inuusig kayo ng mundo, upang sa mga oras na kayo ay nanghihina na sa inyong mga pangatawan at sa inyong espiritual na pangatawan, itong katuwang ninyo, itong helper na ito, ang tutulong sa inyo. Ito ang pag-aaralan natin, kapatid, sa John chapter 16, ang next chapter na ating pag-aaralan. Nalaman natin dito, kapatid, no, sa John chapter 14, naalis ng ating Panginoon. Sa John chapter 15, binigyan tayo ng assurance na kahit wala siya, nakadugtong tayo sa Kanya, tayo ay nasa Kanya. The word is, we are in Christ. No? In, nasa loob tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa loob tayo ng ano, ng Kanyang katawan. Yes, ano ba yung katawan ni Kristo? Ang iglesia. No? Tayo ay nasa loob ng Kanyang ano, kaharian. Bakit? Siya ang hari ng mga hari, at Panginoon ng Panginoon. The kingdom of Christ, tayong lahat ay nasa ilalim ng Kanyang kaharian. At ano pa? Nasa ilalim tayo ng Kanyang pangalan. Bakit? Sapagkat siya ang pinaka-authority sa atin, the Father of all nations, ang pinaka-father ng ating faith, ang pinaka-ama ng lahat ng may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa atin ng lahat ng yan sa pamamagitan ng biyaya. Kaya ang tawag sa mga Kristiyano ng mga panahon ay hindi Kristiyano, kapatid. Ang tawag sa kanila, those who are in Christ. Sa mga nakay Kristo. No? Ang tawag nga sa mga sekta na yan is the way, ang daan. No? Ang tawag sa kanila ay ang daan. Bakit? Sapagkat nasabi ng ating Panginoong Kristo na siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama sa langit. No? Siya lamang ang ating daan patungo sa langit. At nalaman na natin ang katotohanan na ito, kapatid, those who are in Christ, mga na kay Kristo, tayo rin naman ay nasa Ama na nasa langit. Bakit? Kasi siya yung namamagitan sa atin, hindi ba? Siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Ganon din na tayo ay nasa Kanya, na kay Kristo, at si Kristo ay nasa atin. Kaya meron tayong word, the Christ who is in me, and I am in Christ. Pag sinabing in, anong sabihin nun? Nasa ilalim tayo, nasa poder tayo, nasa ilalim tayo ng Kanyang otoridad, kapangyarihan, kaharian, katawan. No? In, we are inside of Christ. Ngayon, pupunta tayo sa John chapter 16. Anong nangyayari dito, kapatid? Bagamat nasabi na ng ating Panginoon na ang mga nananampalataya sa Kanya ay parang mga sanga na nakadugtong sa puno ng ubas, mayroon pa rin talagang takot itong mga tao dito na mawalay sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag-aaralan natin ngayong gabi na ito kung ano ang sinabi ng ating Panginoon na nagbigay ng kagalakan sa kanila. May kalungkutan at may kagalakan kay Kristo. At ipag-aaralan natin ngayong gabi na ito, ano yung kalungkutan at ano din naman yung kagalakan kapag ikaw ay na kay Kristo. Ang ating key verse ngayong gabi na ito is John chapter 16, katuglong lamang po, isinamarize ko na sa inyo, ang John chapter 14 and John chapter 15. Ngayon, John chapter 16 na tayo. Tuloy-tuloy lamang yan, kapatid, kwento yan. Tuloy-tuloy yan na sinasabi ng ating Panginoon. Actually, sa John chapter 17 na napag-aralan din natin, this is the high priestly prayer ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ba? Bago siya ipako sa Kalbaryo sa John chapter 17, nanalangin siya sa Ama na tayo ay hindi pabayaan at tayo ay hindi
maghihiwalay sa mundong ito, bagkus ang gagawin niya, ang Ama, papabanalin tayo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Napag-aralan na natin yun. At nasabi rin niya sa John chapter 17, lahat ng naibigay sa akin ng Ama, kailanman hindi sila itataboy ng Ama. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan nila ay sigurado na sa mga totoong na kay Kristo, sa mga totoong nakadugtong sa Kanya sa John chapter 15, sa mga totoong pinili niya sa John chapter 14, at dito kapatid sa John chapter 16, sa mga totoong naibigay ang Espiritu Santo sa kanila. Kapatid, umuulan ng pagpapala. Okay, basahin natin kapatid sa John chapter 16, verse 7 to 24. Medyo mahaba yung ating verses, pero hayaan niyo po na explain ko po ito sa inyo ng mabuti upang maintindihan natin. Sa John chapter 16 verse 1 to 6, hindi ko na po nilagay dyan, ang pinakasama rin nun ay yung mga disipulo ay mayroon pa rin agam-agam. No? Mayroon pa rin silang takot na mawalay sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 16 verse 7, ito po yung sinabi niya. Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoon mismo. Ang sabi po niya, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Tandaan, lahat ng namutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, ito lahat ay katotohanan. Paano natin malalaman na lahat ng namumutawi sa bibig ng ating Panginoon ay katotohanan? Sapagkat mayroong naibigay sa atin na siyang magsasabi sa atin na lahat ng namutawi sa bibig ng Panginoon ay totoo. Sino kasi yun? Is the Spirit of Truth. Sino si yun? Holy Spirit. Mapag-aaralan natin ito ngayong gabi na ito. Sabi niya dito, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti, no? Kasi ayaw nilang mahiwalay. Ayaw nilang mahiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, maghiwalay tayo. Kasi mas beneficial para sa inyo. Mas makakabuti para sa inyo na ako'y humiwalay sa inyo, na ako'y umalis. No? Kaya sabi niya dito, makakabuti sa inyo na ako'y umalis sa mundo ito. Bakit? Sapagkat kung hindi ako aalis, hanggat nandito siya sa mundong ito, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Napag-aralan natin ito, mang-aaliw, ang katulong, ang katuwang, no? Makita nyo dyan, it's capital letter. Ibig sabihin, this is someone that we can consider as existing, no? Totoo siya na kasama natin. Itong mang-aaliw na ito ay tinatawag nating Espiritu ng Diyos. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguhin ko sa inyo. Ito yung sinabi ng ating Panginoon, no? Na kung hanggat nandito siya sa mundong ito, hindi darating ang Espiritu Santo. Kaya kung babasahin yung Acts chapter 2, nung umalis na ang ating Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit ay naibuhos sa mga apostol at sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo upang sila magsalita ng iba't ibang wika at ipalaganap ang katotohanan, ipalaganap ang ebanghelyo, magsalita ng iba't ibang mga wika. Bakit? Because the Spirit of God is the Spirit of truth. No? Hindi siya Spirit na ikaw ay manginginig, no? Or magkakaroon ng iba't ibang mga talinhaga na sinasabi. No. The Spirit of God is the Spirit of truth. Kapag sinabing truth, kapatid, ang katotohanan na nanggagaling sa mga bibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. No? 8. At pagdating niya ng Holy Spirit, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Ano ibig sabihin nun? Na ang Espiritu ng Panginoon ay mapapasa sa atin at tayo mismo gagamitin niya ang ating bibig upang hatulan ang mundong ito, upang sabihin sa mundong ito na ang mundong ito ay makasalanan, ang mundong ito ay nasa kadiliman, ang mundong ito ay wala sa katwiran at kailangan ng mundong ito si Kristo. No? Kaya nga tayo, we are called the light of the world. Bakit? Kasi tayo magsisilbing ilaw sa madilim na mundong ito. Gagamitin tayo ng Espiritu ng Diyos ang ating mga katawan upang ipakita, ipalaganap
ang Ebanghelyo. Ang Espiritu mismo ng Diyos ang siyang humahatol, ang siyang susumbat sa mundong ito. Kaya dapat huwag natin ikinakahiya na sabihan natin ang ating kapitbahay na sila'y pupunta sa impyerno kung wala sila kay Kristo. Kahit magalit sila sa inyo, yon ang katotohanan. Kung wala ka kay Kristo, kahit ikaw pa yung pinakamabait na tao sa mundong ibabaw, hindi ka maliligtas. Sapagkat ang tanging daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama sa Langit ay tanging sa pananampalataya lamang sa ating mahal na Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na naipadala para sa atin. Pero kung wala ka doon sa pananampalataya, kung hindi mo naiintindihan ang Ebanghelyo ng Panginoon, hindi mo naiintindihan ang katotohanan, ibig sabihin, wala ang Espiritu Santo sa inyo. Kaya sabi ni Paul, test the spirits. Tingnan mo sa sarili mo kung totoong Espiritu Santo ba ang nasa iyo o Espiritu ng kaaway. Diba? So nalaman natin dito na ang Espiritu Santo ay naipadala upang sumbatan ang kadiliman, ang kasalanan sa mundong ito, ang kadiliman, at upang ipahayag ang katuwiran na kay Kristo lamang makukuha at hatulan ang mundong ito sa kanyang mga nagawang kasalanan. So 9, tungkol sa kasalanan, sabi na ng ating Panginoong Kristo, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Makita mo dyan, ikaw ay isang makasalanang tao kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi tanging sa ating Panginoong Kristo lamang natin makakamtan ang katuwiran. Kaya sa susunod, ano sinabi niya? Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Kristo ang tunay na matuwid. Hindi ba? Ano sabi? Ano sabi ng ating Panginoong Kristo? The Sermon on the Mount. Para makapasok ka sa langit, para makapunta ka sa Ama sa langit, anong katwiran ang kailangan mo? Isang katwiran na mas higit pa kaysa sa katwiran ng isang Pariseo at ng isang Saduceo. At noong mga unang panahon, kapag pag sinabi na lang ikaw ay isang Pariseo, at kapag ikaw ay sinabing Saduceo, ikaw ang pinakamatuwid na tao na tunay na tumutupad sa batas ng Diyos. Pero ano yung sinabi ng Biblia? Walang matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid. Ibig sabihin, walang katuwiran sa tao. Pero mayroong isa na naging matuwid, na siya lamang ang makakapunta sa Ama sa langit. Kasi siya ang tunay na matuwid. Siya ang nakatupad ng buong batas. Perpektong tinupad ang batas. Ni isang kasalanan, hindi niya ginawa. Sino yun? Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. This is basic Christology, no? Na nakakalungkot minsan sa mga ibang kongregasyon na ating pinanggalingan. Hindi ito maintindihan. Ang katuwiran lamang na tatanggapin sa langit ay ang katuwiran mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At paano natin makukuha ang katuwiran na iyon? Pinag-aralan na natin yan. Kahit si Pastor inuulit niya ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya. By faith, you have been justified. At ngayon, dapat nalaman natin na ang totoong matuwid ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mayroon siyang kakayahan na pumunta sa Ama sa langit. No? Sa 11, tungkol sa kahatulan, is the judgment, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay, makita mo no, hinatulan na. Ano ibig sabihin ito? Kung hinatulan na ang diablo, na siyang pinuno ng sanlibutan ito, ibig sabihin lahat ng mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo, sila rin naman ay hahatulan. At in fact, nakakatakot kapatid, sila ay hinatulan na rin. Ano yung sinabi ng Biblia? Ano yung sinabi sa Romans chapter 1, ang sabi ni Pablo, lahat ng mga wala kay Kristo, sila ay pinabayaan na ng Diyos. Kapag pinabayaan ka na ng Diyos, kapatid, it means you have been past the judgment of God. Na-receive mo na yung hatol ng Diyos. Kasi pinabayaan ka na. Pero sa mga hindi pinabayaan ng Diyos, kamukha natin, purihin siya sa buhay natin. Hindi ba? 12. Mayroon pa akong maraming bagay na
sasabihin sa inyo na sabi ng ating Panginoon, marami pa siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya minarapat na sabihin sa atin. Bakit? Kasi yung katotohanan, ipapahayag ng ating Panginoon, ay ipapahayag niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malalaman natin dito, kapatid, sa 13. Subalit, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, doon naman yung word na yun, the Spirit of Truth. It is not the Spirit, sabi nga sa post, it's not the Spirit of trance, or heightened emotions, or the Spirit of, kung ano man yung prophecies na lumalabas sa bibig mo. No. The Spirit of God is the Spirit of Truth. Kaya nga mabe-verify mo na the person has the Spirit of God kapag alam niya ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang Ebanghelyo. Kaya tinatanong natin sa mga kapatid natin bago sila magamit sa Panginoon, kapatid, ano ba ang Ebanghelyo? Kung naiintindihan mo ang Ebanghelyo, praise God, ang Espiritu Santo ay nasa iyo. No? Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, ano yung gagawin ng Espiritu Santo na ito? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Makikita mo dito, kapatid, na kapag nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, hindi ka na mawawali pa sa katotohanan. Pwedeng matisod ka, pwedeng manlamig ka, pero ang katotohanan ay patuloy na sisilay sa iyo, at ang katotohanan na ito ang magko-convict sa iyo. Ang Espiritu mismo ng Diyos ang magsasabi sa inyo sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na, Brother Yon, Brother, Sister Casey, Brother Marvin, kailangan mong malaman na ikaw ay kay Kristo. Hinanap ka ni Kristo, inilagay ka ni Kristo sa kanyang kawan, ikaw ay nasa kanyang katawan. Huwag na huwag mong hahayaan na ikaw ay hihiwalay pa sa Kanya. Sapagkat lahat ng mga sangang hiwalay kay Kristo ay natutuyo at sinusunog. Ang mismong Espiritu ng Diyos ang magpapahiwatig sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka? Dati kapag ikaw ay nagkasala, hinahayaan mo lang, di ba? Dati kapag ikaw ay nagnanakaw sa pitaka ng inyong nanay o sa pitaka ng inyong asawa, ninanakaw yung asawa ninyo, kinukupitan ninyo, okay lang kasi pera ko naman yun eh. Hindi ba? Ganun yung iisipin natin lagi. Pero ngayon kapag nang kukupit, katulad ko, magkukupit ako sa asawa ko, no? Magigilty na ako. Bakit? Kasi ang niloloko ko, hindi lang mga sarili ko, kundi ang Diyos na siyang lagi kong kasama. Amen. Sino ba yung nagiging saksi natin sa ating buhay? Di ba pag-aralan na natin ito, wala kang may tatago sa Diyos kasi mayroong saksi, mayroong laging witness, mayroong laging nakatingin. No? Sino kasi yun? Ang Espiritu Santo. Siya ang magiging saksi natin pagdating ng panahon. Kapag tayo ay nasa korte, at harap na tayo sa hatol ng ating Panginoong Jesucristo, siya bilang tagahatol natin sa ating mga nagawa, ang mismong Espiritu Santo na nasa inyo, ang magte-testify, ang magiging saksi ninyo kung ano yung ginawa ninyo sa mundong ito. Kung puro kasalanan ang ginawa mo, yun din ang sasabihin ng Espiritu Santo. Kaya wala tayong may tatago sa Diyos. Diba ilang beses natin na pag-aralan yan? No? Kahit ang mga kasalanan, pinakatago-tago ninyo sa inyong mga closet, kapatid, lalabas at lalabas din yan. Bakit? Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ito yung ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, na kung siya ay aalis sa mundong ito, mayroon siyang iiwanan sa atin ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin, magpapahayag sa atin ng katotohanan at ng mga bagay na darating. Ano yung nangyari sa Acts chapter 2? Nahayag ang katotohanan sa mga apostol, kay Pedro, sa mga disipulo na nandoon, at ipinahayag nila ang Ebanghelyo ni Kristo sa iba't ibang mga lingwahe. Kapatid, sila yung mga Hebreo.
Kung baka parang, bala mo, Pilipino lang. So, no Pilipino ka, Tagalog yung balang usap yan eh. Ngunit nung napuspos sila ng Espiritu Santo ng katotohanan, ang katotohanan ay lumabas sa bibig nila. Nang ipahayag nila ang katotohanan, bigla marunong silang mag-Chinese. Bigla marunong silang mag-Japanese. Yun yung miracle of tongues. That is the gift of tongues. Amen. Na ngayon, wala nang gift of tongue, kapatid. Kasi naibigay na ang katotohanan sa atin. This is the fullness of the prophecy of God. Ang Biblia mismo na siyang naibigay sa atin. Kaya hindi na natin kailangan ng future prophecy. Hindi ba? Napag-aralan na natin ito. Hindi mo na kailangan ng future prophecy na mayroong isang pastor dito na sasabihin, sa Biyernes, kapag dumating yung bagyo, sasabihin ko sa bagyo, stop! At siya ay titigil. Pero hindi tumigil yung bagyo. Kahit ilang beses niyang i-stop yung bagyo, hindi tumigil ang bagyo. Ibig sabihin, ang tao na yun ay isang huwad na propeta. Malaki ang standard ng mga prophets ng mga unang panahon. Magkamali ka lamang ng isang propesya, hindi ka totoong propeta ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kung ang propeta dito sa pulpito ay nagsasabi na pagdating ng Sunday, magkakaroon ng rapture at hindi nangyari yun, umalis kayo sa tao na iyon sapagkat siya ay isang huwad na propeta. Tandaan, ang mga totoong propeta ng Diyos, ang mga totoong puspos ng Espiritu Santo, sila ay nagsasabi ng katotohanan. No? Although, nalalaman natin yung mga bagay ito upang tayo ay maging mapanuri sa ating mga pinakikinggan na mga preachers. No? 14. Ano yung gagawin ng Espiritu Santo? Luluwalhatiin niya ako. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo ang magluluwalhati sa Kanya. Kaya nga, ano yung hinahanap natin sa mga nakay Kristo? Yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw, kung totoo kang nakay Kristo, dapat naluluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. Bakit? Kasi ang mismong Espiritu Santo ang magluluwalhati sa ating Panginoon. Kaya kung hindi mo siya niluluwalhati sa buhay mo, ano yung tawag sa inyo? Makasalanan. Kasi ano yung kasalanan? Falling short of the glory of God. Hindi nila niluluwalhati ang Diyos sa buhay nila. Pero kung ang ating Panginoon Kristo ay naluluwalhati sa inyong buhay, kayo ay patuloy na lumalakad sa katuwiran, kayo ay patuloy na lumalakad sa kanyang kautusan, sa pagsunod sa kanyang mga batas, at patuloy kayong humihingi ng tawad sa inyong mga kasalanan, bagamat alam ninyo na kayo makasalanan, pinipilit ninyong labanan ang inyong kasalanan, ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay totoong nahayag na sa buhay ninyo at niluluwalhati nyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Eh, pumasating lalawin ita. Dati, Sister Max, patsyakin ka bala mo talaga yung mapalibuntok. Pero ganyan, tatakit ka lagi yung makatiman, mag-smile yan. Yeah? Tapos may kita mo, ano yung nagbago kay Sister Max? Well, ang nagbago sa kanya ay nakilala niya si Kristo. At ang Espiritu ay nasa kanya at patuloy siyang nagluluwalhati sa Panginoon. Nalaman natin dito na luluwalhatiin niya kung sabi ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ang magluluwalhati mismo sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya. Ano yung ibig sabihin nun, kapatid? Ibig sabihin nun, kapatid, ang katotohanan ng mga totoong nakay Kristo, ang katotohanan na ibinigay ng ating Panginoong Kristo, ang Ebanghelyo sa atin, ay maipapahayag sa lahat ng mga totoong nakay Kristo Jesus, sa lahat ng mga totoong nasa kaharian ng ating Panginoon. At abang nangyari yun, iluluwalhatiin natin ang Panginoon. Yung ginagawa natin ito, kapatid, na pagtitipon-tipon sa tuwing midweek at Sunday, ay hindi upang ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Marami ilang beses nyo nang narinig ito, na kailangan nag-a-attend kayo kasi kailangan mong ipagtrabaho ang iyong kaligtasan. No, kapatid. Hindi po ganun yun. Ang katotohanan ay ganito. Kaya tayo nagtitipon-tipon, kaya tayo nandito sa mga oras na ito, dahil niluluwalhati natin,
mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil naiintindihan natin ang katotohanan, dahil naiintindihan natin ang kanyang nagawa para sa atin, ang kanyang gagawin pa para sa atin, at karapat dapat siyang purihin, sambahin, luwalhatiin sa ating buhay. Dahil ang katotohanan ay naipahayag na sa atin. Amen. Ang mga Hudyo lamang nagsasabi na ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Mga Hudyo yun, kapatid. Hindi tayo mga Hudyo. Tayo ay mga Kristiyano, tayo ay mga nakay Kristo, hindi tayo nakay kung sino mang Hudyo, kapatid. Tandaan, ang lahat ng mga naibigay ang Espiritu Santo sa kanila ay niluluwalhati nila si Kristo sa kanilang buhay. Kung hindi mo niluluwalhati si Kristo sa inyong buhay at wala kayong pagnanasa na malaman ang kanyang mga salita, ibig sabihin, kapatid, kailangan mong itest ang Spirit sa buhay mo. Kailangan mong malaman at kailangan mong i-confirm na mayroon kang Spirit ng Diyos. Okay? 15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng mga nilikha, mapasalangit o mapasalupa man, ay naibigay sa ating Panginoong Jesucristo bilang love gift. Hindi ba? Ano yung sinabi niya sa John chapter 17? No? Lahat ng mga ibinigay sa akin, kailanman hindi ko itataboy. At hindi lamang yun, lahat ng otoridad ay ibinigay din sa ating Panginoong Jesucristo upang sa lahat ng mga nakay Kristo Jesus, malaman nila ang katotohanan na ang mismong Panginoon natin ang mayroong kapamahalanan sa lahat ng bagay, mapasalangit at mapasalupa man, upang hindi ka na magduda pa ng manampalataya sa Kanya. Magdududa ka pa ba? Ngayon nalaman mo na ang inyong Panginoon na inyong sinasamba at pinupuri, sinusunod sa inyong buhay, ang may-ari ng lahat ng bagay, mapasalangit o mapasalupa man, huwag ka nang magduda. Sapagkat nalalaman mo, kahit anong mangyari, alam mo na ang nangyayari sa inyong buhay, kung ikaw ay nakay Kristo, ay para sa inyong ikakabuti. Romans chapter 8. Lahat ng mga nangyayari ay para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal kay Kristo. Ito yung assurance natin na naibigay na sa ating Panginoon ang lahat ng otoridad. Kaya nga sinabi ko, sabi naman ito dito, kaya nga sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. Ano ibig sabihin nun? Sabi natin, Panginoong Jesucristo, na ang mismong Espiritu Santo ang siyang pupunta sa atin at ang magpapahayag sa atin. Sapagkat siya ang mayroong otoridad. Ang ating Panginoong Jesucristo ang mayroong otoridad sa lahat ng bagay. At ito yung sinabi niya, kapatid. 16. Sandali na lamang, sabi niya. Malapit na. At ako'y hindi na ninyo makikita. Sabi niya, no? Bago siya lumisan sa mundo ito, ang sabi niya sa kanyang mga disipulo na nasa kanyang harapan, na mahal siya, na pinaglilingkuran siya, na sumasampalataya sa kanya, naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Ang sabi niya, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. Imagine na lamang kung ano yung naramdaman ng kanyang mga talasunod. Lungkot, kapatid. Sila ay nalungkot nung malaman nila itong katotohanan na ito. Ngunit, ito yung sinabi ng ating Panginoon, hindi siya natapos doon. Sinabi niya, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Makikita mo dito, mayroong dalawang side ng coin. May kara, may krus. Makikita mo sa krus, yung negative, aalis na siya sa mundong ito. Sandaling araw na lang aalis siya sa mundong ito. Pero ang kara o yung positive side, pagdating ng araw, babalik din siya. At makikita din natin siyang muli. At yung sinasabi niya, kapatid, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Busisiin natin ito kasi mayroong mga nagtanong. Sabi, ang ilan sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa isa't isa, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang
at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyo makikita. No? Ito yung tanong nila. Ano yung ibig sabihin ni Kristo dito? Kasi parang talinghaga eh. No? Pero hindi. Hindi ito talinghaga, kapatid. Ito yung literal. Sabi natin, Panginoon Kristo dito, at sapagkat ako'y pupunta sa Ama, 18, sinabi nila, ano ang ibig niyang sabihin na sandali na lamang? Hindi na natin alam kung ano ang sinasabi niya. So nalilito na yung mga disipulo, ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Sa 19, nalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa Kanya. No? Meron silang agam-agam, meron silang tanong. Meron confusion. Kaya sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo kung tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi rin yung makikita at muling sandali pa ako'y inyong makikita. Nagtatanong ba kayo tungkol dito sa sinabi kong ito? Marahil ang sinabi ng mga apostol at mga disipulo, opo Panginoon, yun po yung tanong namin. Ano po ba yung ibig mong sabihin nung sinabi mong sandali na lamang at ako'y hindi rin yung makikita at muling sandali pa ako'y inyong makikita. Ano yung ibig mong sabihin doon, Panginoon? Ito yung sinabi natin, Panginoon Jesucristo sa 20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis. Makikita mo dito naman yung kalungkutan, kapatid. Alam ng Panginoon na kapag siya'y lumisan sa mundong ito, mayroong iiyak at mayroong tatangis. Ganon din tayo minsan, kapatid, sa ating mga pagsubok sa buhay, sa ating mga problema sa buhay, tayo ay naiiyak at natatangis na parang bagang iniwan na tayo ng Panginoon, na parang bagang wala sa tabi natin ng Panginoon, na parang bagang hindi tayo inaalalayan ng ating Panginoon. Marahil naramdaman nyo na yan, kapatid. Kaya sabi natin, Panginoon, dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis na nangyari sa ating lahat. Subalit, ang ating Panginoon sabi niya, ang sanlibutan ay magagalak kapag nangyari ito. Ito sinabi natin, Panginoon. Kayo'y malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ito yung sinabi niya. Ito yung pangako niya sa bawat isa sa atin. Kahit tayo ay malulungkot sa ating buhay, tayo ay mahihiwalay sa Panginoon, mayroong mga moments sa ating buhay na para bagang hiwalay ang Panginoon sa atin at tayo ay iiyak at tatangis. Ngunit malalaman natin by the end of the road, sa kahuli-hulihan ng daan, tayo ay magagalak tayo sa ating Panginoon. Paano natin malalaman ito? Basahin natin sa 21. Ang sabi dito ng Panginoon, no, inahintulad niya ang naramdaman natin para sa isang babaeng nanganak. No? Although hindi naman ako babae, nakapagpanganak na rin ako ng babae, kapatid, dahil ako isang nurse, naramdaman ko, no? Alam ko yung sakit ng naramdaman ng isang babaeng nanganganak. No? Yung itsura pa lamang niya, kapatid, no? Itsura pa lamang niya, parang gusto ka na niyang patayin, so parang sakit ng naramdaman niya. Kaya makita mo dito, sabi natin, Panginoon, kapag ang babae ay nanganganak, siya'y nahihirapan, di ba? Sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ang kanyang paghihirap, ang kanyang pasakit upang ipanganak ang sanggol na kanyang dinadala, ay mararamdaman mo sa isang babaeng nanganganak. At ito'y mahirap, ito'y masakit, makikita mo sa kanyang mukha. Ngunit, sabi natin, Panginoon, pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap. Amen. Dahil sa kagalakan sa pagkapanganak niya sa isang tao sa sanlibutan. Ganyan din, kapatid, tayo mga na kay Kristo Jesus. Bagaman tayo magdudusa sa kanyang pangalan, bagaman tayo uusigin ng mundo, bagaman tayo magkakaroon ng problema, mga pagsubok dahil tayo ay na kay Kristo, ito na yung pangako, kapatid, no? Na tayo talaga ay susubukin ng Diyos. Bibigyan tayo ng mga problema. Doon tayo pinapabanal ng Panginoon. Bagamat naghihirap tayo sa mundong ito, kasi naiwan tayo sa sanlibutan, hindi tayo isinama ng Panginoon, iniwan tayo dito upang makasama natin ang Espiritu, bagamat nahihirapan tayo sa sanlibutan ito, pagdating ng panahon, kapag ikaw ay kinuha, binalikan na ng ating Panginoong Jesucristo, ang hirap sa mundong ito ay hindi mo na
pa. Ang malalasak mo na lang ay yung kagalakan na malaman mo na tunay ang pangako ng Panginoon sa buhay mo. Na ikaw ay binalikan at nakasama niya sa langit. Ano yung sinabi ni Pedro? Ang sinabi ni Pedro sa 2 Peter, na ang kahirapan sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang ating buhay ay madali lamang, no? Ang pinakamatandang tao ay sa mga panahon na ito ay mga nasa 100 kasi 150, 160 years old, no? Pero ang average ng isang buhay ng tao ay nasa 60 years old, 70 years old. Ganyan ang average ng buhay ng tao ngayon. Imagine 70 years ikumpara mo sa walang hanggan. Kapatid, ang 70 years, anya mong kanipis sa kanipis yan. Kumparame kay walang hanggan. Ito yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Maghihirap ka ng sandali, pero kapag naipanganak mo na ang sanggol, ang kagalakan, ang tuwa na mararamdaman mo ay mananaig kaysa sa kahirapan na inyong nadarama. Ano yung comfort kasi natin? Yung nagbibigay sa atin ng kapanatagan na kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit may sakit sa bato, kahit may cancer, kahit walang pera, kahit walang asawa, kahit wala tayong katuwang sa buhay, kahit iniiwan ka na ng pamilya mo, inusig ka ng mundong ito, pinabayaan ka ng inyong mga kaibigan, tandaan, ang mga bagay na yan ay panandalian lamang kung ikukumpara mo sa kagalakan na inyong makukuha kung ikaw ay magpapatuloy kay Kristo pang walang hanggang kagalakan sa kanyang piling. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon dito, kapatid. 22. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan. Tulad natin, kapatid, tayong lahat ay may mga problema. Ngunit muli ko kayong makikita. Ito yung pangako ng ating Panginoon. Muli ko kayong makikita. Ano ibig sabihin nun? Babalikan tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Umalis siya sa mundong ito. Pagdating ng panahon, babalik siya para sa atin. Ito ang ipinangako ng Panginoon. Kaya nga ito yung nagbigay ng kagalakan sa mga taong iniiwan niya. Diba? Ano yung nangyari? Magagalak ang inyong puso at walang makapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Ano ibig sabihin ito? Ang kagalakan kay Kristo Jesus ay isang kagalakan magpakailanman. Ito, kapatid, is the joy that is everlasting. Ano kasi yung kagalakan or galak or joy? Ano yung pinagkaiba ng joy sa happiness? Ano yung pinagkaiba ng kagalakan sa katuwaan? Ang katuwaan, kapatid, ay masaya ka kasi may dahilan kung bakit ka masaya. Marahil binalhan ka ng bagong iPhone ng asawa mo o binigilan ng asawa mo ang kanyang 13-month pay sa inyo. Tuwang-tuwa ka. Mayroong dahilan kung bakit ka natutuwa. Pero kagalakan ay ganito. Walang dahilan kasi puro problema ang inyong buhay. Puro mga pagsubok ang inyong buhay. Pero kahit may pagsubok, bagamat walang pera, bagamat may karamdaman, bagamat ikaw ay lugmok sa kahirapan, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi ikaw ay mayroong isang bagay na ni isang tao hindi kayang nakawin mula sa inyo. Ano ito? Kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon. Ito yung nagbibigay ng kagalakan sa atin. Kaya sabi ng kantang In Christ Alone, no fear in death. This is the power of Christ in me. Walang takot kahit sa kamatayan. Tayo ay patuloy na magagalak kahit mamamatay tayo. Sabi nga ni Paul, for to me to live is Christ, but to die, and to die is gain. Pakinabang pa sa kanya. At itong mga bagay ito, kapatid, ang nagpapatunay na ikaw ay totoong na kay Kristo kung ikaw, ang inyong puso ay galak na naglilikod, sumasamba sa Kanya kahit may pagsubok. Diba? Kahit hindi mo kasama yung mga barkada,
kahit hindi mo kasama yung inyong mga pamilya, kahit hindi mo kasama ang inyong asawa, patuloy kang maglingkod sa Panginoon, patuloy kang manalangin sa Panginoon. At tandaan, ang kagalakan na ibigay sa iyo ni Kristo ay pang walang hanggan. 23. Malapit na po tayo matapos dalawang verse na. 23. Sa araw na iyon, sabi ng ating Panginoon, ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Sa araw na babalik ang Panginoon, wala tayong matatanong sa Kanya. Bakit? Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Sinabi na niya ito sa John chapter 15. Di ba? Kung ano'y hihingin natin sa Ama, sa Kanyang pangalan, sa John chapter 15, ibibigay ng Ama sa atin ang pagnanasa ng ating mga puso. Sa John chapter 14, sinabi rin ito ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung hihingin natin sa Ama, sa Kanyang pangalan, in His name, ito'y ibibigay sa atin ng Ama sa langit. Makikita mo yung word dyan, kapatid, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan. In English, kapatid, if we are going to ask to the Father in His name, the Father will grant it to us. Ibibigay ng Ama kung ano man ang hihingin natin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, it makes sense. Hindi ba? Hindi ba kayo nagtataka pag nananalangin tayo, kanina natin ina-address? Anong tinuro sa atin ng ating Panginoon? Kung tayo ay mananalangin, i-address nyo ang panalangin diretso sa Ama. Huwag kayong mahiya. Kasi inampun na kayo ng Diyos sa ngalan ni Kristo. Huwag kayong mahiya na tawagin niyo siyang Ama, sabi niya. Kaya nga tinatawag natin siyang Ama. Ama, diretso sa Kanya. At kanino natin ipinapa-course through, kanino natin ipinapadaan, kaninong otoridad, kaninong kaharian, kaninong pangalan natin idinadalangin lahat ng mga bagay na pangangailangan natin sa Ama. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang pangalan lamang natin maibibigay, maihihingi ang lahat ng ating pangangailangan sa Ama. At ang sabi ko nga, ano yung pinaka-pinangangailangan ng isang tao makasalanan? Di ba pinag-aralan natin ito? John chapter 15. Ano yung pinaka-kailangan ng isang taong makasalanan? Kapatawaran. Kalinisan. Mapalitan ng kanyang karumihan. Mabihisan ng katwiran. Magkaroon ng kaligtasan. Ladies and gentlemen, ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ay na kay Kristo at kung ano man hihingin natin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kung ito'y may kinalaman sa ating kaligtasan, ito'y ibibigay ng Ama sa langit. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Ito'y mangyayari at mangyayari sa bawat isa sa atin. Ang ating mga kaluluwa ay nakaangkla sa ating Panginoon. At kung nasaan ang ating Panginoon, doon tayo, kapatid. Nagbalik na siya sa langit. Sabi niya, babalik na ako sa aking Ama. So kung nasaan man ang Panginoon, doon tayo, kapatid. Kaya He is the only way, the truth, and the life. No man can come to the Father unless it is by, through, in Him. Sa pamamagitan, sa loob, sa kaharian, sa kapangyarihan, sa otoridad na naibigay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya 24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Bakit sila wala pang hinihingi sa pangalan ng ating Panginoon? Kasi hindi pa siya umaalis. Kaya kailangan niyang umalis sa mundong ito. Upang kung anuman ang hingin natin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y maibigay sa atin ng Ama.
Interconnected yan, kapatid. John chapter 13, John chapter 14, John chapter 15, 16. Kaya may sunod sila. And even sa John chapter 17, kung meron tayong pagkakataon pag-aralin natin, kung ano yung ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, at meron tong kinalaman sa kaligtasan ng lahat ng mga nakay Kristo. Kasi meron magsasabi sa, kahit oras na, meron mga magsasabi, may mga pilosopo, ang sabi, lahat ng mga hingin sa ngalan ni Jesus ay ibibigay ng Ama sa langit. May hiningi akong bagong Ford Raptor, bagong sasakyan sa ngalan ni Jesus. Bakit hindi niya ibinibigay sa atin? Ibig sabihin, sinungaling ang Panginoon. Kapatid, ang konteksto dito ay hindi kung ano yung ninanais ng isang taong gahaman sa pera. Hindi yung konteksto dito kung ano yung ninanais ng isang taong gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa mga paari-arian, gahaman sa lahat ng bagay na nasa mundong ito. Kapatid, ang konteksto dito ay kung ano pa ang kailangan ng isang taong makasalanan. At ano yung pangangailangan ng isang taong makasalanan? Dahil ko sinasabi, kapatawaran, kalinisan, katwiran, kaligtasan. Ito ang ibinigay sa inyo ni Kristo. Yun ang dahilan kung bakit siya nabako sa krus ng Kalbaryo. Hindi upang makuha mo ang bagong bahay, kapatid, kaya siya pinako sa krus ng Kalbaryo. No! Ang dahilan kung bakit pinako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw na isang makasalanan, tayong lahat na makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya ang sabi dito natin, Panginoon Kristo ngayong pangako, kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Makita mo dito, ang kagalakan na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo dito ay isang kagalakan na pangwalang hanggan. Tandaan mo, kapatid, kapag humingi ka ng isang bagay sa mundong ito, tulad ng bagong kotse, bagong sasakyan, bagong bahay, bagong ari-arian o pera, lahat ng mga bagay na yan ay may hangganan, kapatid. Nasisira, nabubulok. Ang kagalakan mo ay hindi pang walang hanggan. Kasi kapag humingi ka ng kotse, nabagana yung kotse mo, hindi ka na nagagala. Nasisira ang inyong hinihingi. Kapatid, ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay isang kagalakang pang walang hanggan. Ano kaya yung ibibigay sa atin ng ating Panginoon kapag humingi tayo sa Ama sa langit? Ano yun? Isang kaligtasang pang walang hanggan. Isang buhay na pang walang hanggan. Isang buhay kapiling ang ating Panginoong Jesucristo. At ang inyong kagalakan kapag nalalaman ninyong katotohanan nito ay magiging lubos. Ang sabi natin Panginoong Jesucristo, ito ay pang walang hanggan na malaman mo, kapatid, na kahit anong mangyari, sabi ko nga, adyang nanong malyari, adyang ena humigising, balo ko, nanong madeko, madekong manyaman, makatiman, uling balo ko, ting kanatuwa ko, at tunay kang Kristo, nuno ka rin niya man yung kanakong gino, kaya tako. Nuno ka rin yung kanakong gino, kaya tako. At yon ang magbibigay sa atin ng kagalakan. May kalungkutan sa buhay. Sabi nga ni Sister Casey, actually, nag-bless ako sa sinabi niya. Ang sabi niya, kahit meron siya pinagdadaan ng pagsubok, naggagalak pa rin siya na naglilingkod sa Diyos. No? Bakit? Kasi nalalaman niya marami ng katotohanan na ang ating Panginoon Jesucristo nagbibigay sa atin ng kagalakan sapagkat nalalaman natin na ang buhay natin dito sa mundong ito ay panandalian at ang totoong buhay na ating inaasam sa piling ng ating Panginoong Jesus ay pagdating niyang pag siya'y bumalik na at tayo kanyang kukunin, doon mararamdaman natin. Wala nang tanong-tanong pa, kapatid. Smile na lang. Magpuri, luwalhatiin ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ama, maraming salamat sa iyong dakilang biyaya sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at iyong pinahayag itong katotohanan na ito sa bawat isa sa amin na nakay Kristo. Mahal na Panginoon, dalangin po namin na nawa lahat ng mga mayroong agam-agam, mayroong mga pinagdaan ng pagsubok, may takot sa sanlibutan ito, na patuloy na umuusik sa amin, na patuloy kaming tinatakot, mahal na Panginoon, nawa ang bawat isa ay iyong paratagin at palakasin
ng iyong banal na Espiritu. Ganon din, mahal na Panginoon, patnubayan mo po kami ng bawat isa na narito. Hayaan mo ng iyong mga pangako ay mangyari sa bawat isa sa amin. Nanawa itong kagalakan ng aming mga puso sa iyo, mahal na Panginoong Yesus, ay hindi na mawala pa, O Diyos. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa mga meron pang mga pinagdadaanan, mga pagsubok, problema sa buhay, kayo ang mag-hari sa kanila. Hayaan mo, mahal na Panginoon, na iyong mga malahimalang kamay ang silang pumatnubay sa kanila. At hayaan mo, mahal na Panginoon, na ang bawat isa na narito ay nagalak at patuloy na magagalak sa kalokohan ng nalaman nila ngayong gabi na ito. Ito ang isang dalangin sa mga pangalan ng aming Panginoon Yesus.